Minsan pa po, Happy Palm Sunday to everyone. Purihin ng Diyos sa araw po na ito. Ano nga ho ba ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito? Marami ang bumibili ng palaspas. Marami po binibili nila pagandahan, palakihan. Ano nga ba ang mensahe ng palaspas? Saan nga ba galing yan? Well, ang tawag po ng Biblia dyan, pakisabi po, triumphal entry. Yan po ang tawag ng Biblia dyan, the triumphal entry to Jerusalem. Yan po ay nangyari sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Alam po natin yung story na yan. Ang Panginoon ay pumasok sa Jerusalem, nakasakay po sa asno, at ang mga tao pumutol ng mga sanga ng puno, tapos yung kanilang mga balabal ay inilatag nila, ginawa po nilang parang red carpet, at ang Panginoon ay pumapasok sa Jerusalem, at ang mga tao sumisigaw ng papuri sa Diyos, Hosanna to the Son of David. Now, ano po ba ang mensahe ng Panginoon sa tagpo na yan? Tatlong bagay lang po ang gusto kong iwan sa inyo, and then we will pray. Unang-una po, be available for God. Huwag kang masyadong busy. Huwag mong hayaan yung calendar mo punong-puno ng mga bagay na pang sayo lang. Huwag mong hayaan na yung buong araw mo mapuno ng mga bagay ng pang tao lang, pang sayo lang. Pakisabi sa katabi mo, be available for God. Pagdating sa Panginoon, huwag mong sabihin busy ka. Pagdating sa Panginoon, huwag mong sabihin na marami kang ginagawa. Pagdating sa Panginoon, lagi mong i-offer yung sarili mo na, Lord, para sa'yo, available ako. Di ba, ganyan, pag nagmamahal ka sa isang tao, sino ho dito ang naranasan ng magmahal? Umibig, nasaktan, nagsayaw. Di ba sa tao, pag umibig ka, kahit busy ka na, lagi mo sinasabi, basta para sa'yo. Pag para sa'yo, lagi akong available. Di ba? How much more sa ating Diyos? Be available for God. Bakit po? Kasi po, gagamitin ka ng Panginoon. Pakitapik nga yung katabi mo, be available for God. For the Lord is going to use you for His glory, for His honor. Gagamitin ka ng Panginoon. God is going to use you as His mouthpiece to speak His words to people. Gagamitin ka ng Panginoon maging bibig po niya. Gagamitin ka ng Panginoon maging kamay niya to reach out people para abutin yung mga tao at dalhin sa kanyang paanan. Gagamitin ka ng Panginoon. He is going to use you to be a light of this world. He is going to use you to be a blessing, to be a channel of His blessing. Gagamitin ka ng Panginoon. Pakibulungan niya yung katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos ng malakasan, ng malupitan para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang kaluwalhatian. Sino pong nananampalataya, naggagamitin siya ng Diyos. Hindi sa kapurihan po natin, kundi sa kapurihan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang sabi po doon, as they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them! Kalagan mo, kapatid! Kalagan mo. Pakisabi nga sa katabi mo, kalagan mo na. Untie them and bring them to me.
And if anyone says anything to you, bakit nyo kinakalagan yan? Sabihin nyo sa kanila, the Lord needs them. Kailangan to ng Panginoon. Kailangan ka ng Panginoon. Kailangan tayo ng Panginoon. Amen. Pakihawakan nga ng maigpit yung katabi mo, kailangan ka ng Panginoon. Kailangan ka ng Panginoon sa bayan ng Silang. Konsi Ara, Loyola. Top 1 na po siya ngayon sa survey. Palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan ka ng Panginoon, kapatid, sa pamilya mo. Kailangan ka ng mama mo. Sino dito yung mama niya, single mom? Kailangan ka ng mama mo. Huwag kang magluluko-luko. Huwag kang aadik-adik. Ayusin mo buhay mo. Kailangan ka ng mga kapatid mo. Sino dito ang ate? Sino dito kuya? Sino dito panganay? Kailangan ka ng mga kapatid mo. Andre. Kailangan ka ng mga kapatid mo. Gagamitin ka ng Panginoon para sa kanila. Gagamitin ka ng Panginoon para sa mga kaklase mo. Biruin mo. Pagdating ng family camp, mayayaya mo, mga kaklase mo, mga kaibigan mo. Mag-i-enjoy kayo doon sa family camp. Kung saan magkakaroon kayo ng mga bagong kaibigan. Masaya. Saya na hindi ka magkakasala. Saya na hindi makasanlibutan, kundi saya na galing sa Panginoon. Pakisabi, wow! Biruin mo. 20 sa mga kaibigan mo, yaya mo. Dati dinadala mo sila sa prat, sa gang, para sumali. Ngayon, dinadala mo sila para sa Panginoon. Amen. Kapag may nagtanong, bakit ka nagpupunta sa church every Sunday? Sabihin mo sa kanila, kailangan ako ng Panginoon. Kailangan ng Panginoon ang aking pagpupuri. Kailangan ng Panginoon ang aking pagsamba. Hallelujah. Amen. Pakilakasan mo nga yung tapik sa balikat ng katabi mo. Kailangan ka ng Panginoon. Huwag kang tutulog-tulog. Huwag kang lumayo. Huwag kang liliban-liban sa gawain ng Panginoon. Huwag kang lumayo sa church. Huwag mo kaming layuan, kapatid. Kailangan ka dito ng Panginoon. Amen. Bakit po natin isinesegregate mula sa income natin yung ating tithes of 10% of our income? Talagang faithfully, hinihiwalay natin yan at dinadala sa gawain ng Diyos. Bakit po? Kasi kailangan ng Panginoon, hindi yung ating pinansyal, kasi mayaman na ang Diyos. Bakit po natin ito ginagawa? Kailangan ng Panginoon yung ating katapatan. Amen! At sa ating katapatan, doon tayo lalong pinagpapala ng ating Diyos. Hallelujah! Sa ating katapatan, nakikita ng Panginoon na mas mahal natin siya kaysa sa anumang material na bagay. Nakikita ng Panginoon how much we love Him. Pwede po ba natin sabihin, I love you, Jesus! I love you, Jesus! I love you, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kaya every time na sinisegregate mo yan, minsan tinetempt ka ng diablo, uy, tithes yan, medyo malaki na yan. Rebukein mo, sabihin mo, this is for God's kingdom, for the advancement of God's kingdom. This is for God's mission of our church. Hallelujah. Ang sabi po doon, itong asnong ito, bago siya maging available, bago siya gamitin ng Panginoon, ano po ang dati niyang kalagayan? Yung asno po ay nakagapos, nakatali.
Tingnan mo yung katabi mo, ano ba yung tumatali sa kanya? May mga gumagapo sa kanya. Sabi mo sa katabi mo, palalayain ka ng Diyos. Kailangan ka ng Panginoon. Ito pong asno na ito, mag-ina. At ang sabi ng salita ng Diyos, sila ay dating nakatali, ngayon pinalaya, at matapos palayain, ginamit sila ng Panginoon sa kanyang kaharian. Ang sarap naman po, no? Na tayo'y palayain ng Diyos. Pagkatapos tayong palayain ng Diyos ngayon, ginagamit tayo ng Panginoon maging daluyan ng kanyang pagpapala. Amen! Noong araw, natatalian tayo ng kahirapan, natatalian tayo ng kawalan ng pinansyal, natatalian po tayo ng utang dito, utang doon, natatalian po tayo ng kawalan. At lagi nating sinasabi, buti pa pera, may tao, ang tao walang pera. Para akong kawawang cowboy. May baril, walang bala. May bulsa, wala namang, di ba? Pero salamat sa Diyos, natatalian po tayo ng kahirapan. Nung araw, yung noodles po para magkasya, dinadamihan natin ang sabaw. Nung araw po, ewan ko kung naranasan niyo yan, yung hotdog na pula, talagang inuuna natin yung pula, dinadahan-dahan natin. Ganon tayo kahirap nung araw, pero salamat sa Diyos, pinalaya niya ho tayo. At ngayon, ginagamit niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Amen! Ngayon po talagang halos parang sawa na tayo eh. Naalala niyo po, nung araw, nakakapunta lang po ang ilan sa atin sa Jollibee kapag may birthday. First birthday ng anak. Nakaka-Jollibee ka lang pag may mga ganong okasyon. Sa hirap ba ng buhay? Ngayon po, pag may nagyayaya sa'yo, mag-Jollibee naman tayo, McDonald's naman. Parang ano na eh, parang sawa ka na. Ganon ka pinasagana ng Diyos. Amen! Pakisabi sa katabi mo, mamaya Starbucks tayo. Okay? Mamaya, ano tayo? Angels. Burger. Or pizza. Hallelujah. Sino po dito pinagpala ng Panginoon? Taas ang kamay. Hallelujah. At yung mga kamay na yan, pwede bang ipalakpak natin sa Panginoon? Hallelujah. Balikan po nyo yung mga pictures po nyo. 10 years ago, 15 years ago. Balikan nyo po para makita mo, kapatid, kung gaano kalaki yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Para makita mo kung gaano katindi yung pagpapala ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo. At kapag nakikita mo yon, sasabihin mo, Panginoon, purihin ka. Pinalaya mo ko ngayon. Gamitin mo ko para sa iyong kapurihan. Hallelujah! Sikuwi mo yung katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. Pinalaya ka ng Panginoon, hindi lang sa kahirapan, pinalaya ka niya sa bisyo. Pinalaya ka niya sa mga gawa ng sanlibutan. Ako po noon, grabe ako dati, maglasing-lasing ako, yung mga edad ako. Inom dito, inom doon. Pero salamat sa Diyos, Diyos na nagbago ng buhay natin. Amen! Pakisabi nga sa katabi mo, malaya ka na ba? Baka ngayon, hanggang ngayon, inaalipin ka pa rin ni Satanas. Hindi pwede yun. Hindi ka pwedeng gamitin ng Panginoon. Sabihin mo, Lord, available ako, pero alipin ka pa rin ng dyablo. Naghahari pa rin sa'yo yung kasalanan, yung puot, yung galit. Hindi pwede yun.
The Lord will set you free first. He will deliver you. He will change your life. And He is going to use you for His glory. Amen. Amen. Nung kabataan po ako, hindi po ako basta naniniwala. Pero nung minsan may nangaral sa akin, nakita ko yung dating buhay niya. Dati siyang barumbado, dati siyang siraulo, dating walang niya ang kanyang buhay. Alam ko buhay niya eh. Alam ko buhay. Bulok ang buhay niya. Bulok ang buhay niya. Nung nakita ko yung pagbabago sa kanya, naniwala po ako. Pakisabi nga sa katabi mo, naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Kasi nakikita ko yung pagbabago. Nakikita ko yung pagbabago sa buhay mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano pa po pwede nating makuha dito po sa triumphal entry na nangyari sa Biblia? Pakisigaw nga po ng malakas, be humble as you serve. Yan yung pangalawang lesson. Walang kwenta po ang palaspas pag hindi po natin naintindihan yan. Kahit bilhin mo na ang lahat ng palaspas sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kapag hindi mo nakuha yung pagpapakumbaba, basahan po yan sa harapan po ng Diyos. Basahin po natin yung scripture. Ang sabi diyan, this took place to fulfill what was spoken through the prophet. Say to daughter of Zion, see your kingdom comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. The disciple went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. Pakisabi po, fulfillment. This was a fulfillment of a prophecy na darating ang Messiah, darating ang Kristo, darating ang Savior na nakasakay sa donkey. Noong araw po, kapag ang mga hari dumarating sa isang lugar, hindi po yan sasakay sa donkey kasi ang donkey ay napakasimple, napakapayak. Nakasakay po yan sa mga chariot, sa mga malalaking kabayo. Kumbaga sa mga mayayaman ngayon, sa mga leaders ngayon, kapag dumadalaw yan sa isang town, sa isang lugar, nakasakay po yan sa mga mamamahaling mga sasakyan. Ano po ba yung mga alam niyong sasakyan na mamahalin? Nakasakay po yan sa Ferrari, McLaren, BMW, Rolls-Royce. Nakasakay po yan, mga naka-bulletproof pa po yan, mga mamahalin. Kaya imagine niyo na lang, may isang leader sa panahon ngayon, kunyari leader ng Russia, leader ng Amerika o China, makita mo nakasakay sa bisikleta, para bang hindi ka makapaniwala. Ganito po yung picture ng ating Panginoon. Instead na sumakay si Jesus Christ sa chariot, sa mga malalaki at mamamahaling mga kabayo, siya po ay hindi lang po basta hari, pakisabi po, King of Kings. Hari ng mga hari. Siya na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, napakataas po niya, napakatanyag, sinasamba sa kalangitan, ito po, nakasakay lang sa donkey. Ano po message niyan? Pakisabi sa katabi mo, humility. Pagpapakumbaba. Tularan po natin ang ating Panginoong Hesus. Sa kanyang paglilingkod, nandoon po yung pagpapakumbaba. Amen. Amen. Pwede po tayong maglingkod. Pero kung mayabang po ang paglilingkod natin, mapagmalaki, mapagbataas, hindi po ito kalulugdan ng ating Diyos. Ang paglilingkod na hinahanap ng Panginoon, yung may pagpapakumbaba. Amen. Pakisabi ka sa katabi mo, be humble. Kasi pag nagpapakumbaba ka, itataas ka ng Diyos. Pero kung ma-pride ka, mayabang ka,
Maniwala ka, wala kang mararating. Sabi ng Panginoon, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Tingnan niyo po yung taong mapagmataas, bilangan niyo siya ng 5 years, 10 years, 20 years, tingnan mo yung buhay niya, ganun pa rin. Walang asenso. Pero tingnan niyo yung tao na mapagkumbaba, tapikin mo yung katabi mo, pagpapala ng Diyos ay nasa iyo. Amen! Pakihawakan yung katabi mo, kasama tayo dito. Marunong tayong magpakumbaba, marunong tayong magpatawad, marunong tayong makinig, marunong tayong rumispeto sa gawain ng Panginoon, marunong po tayong magpasensya. Hindi po yung konting bagay lang, away away kalye na, hindi yung ganun eh. Hindi yung ganun. Tayo po marunong magpatawad, magpasensya. Kaya malayo tayo sa away, malayo tayo sa gulo. At ang pagpapala ng Diyos, malapit po sa atin. Amen! Palakpakan nga natin ang Panginoon. Nawa isa sa katangian ng mga naglilingkod sa Panginoon, ganito po, katulad ng ating Panginoon. Humble, simple life, hindi materialistic, hindi mukhang pera, hindi siya after sa position, kundi after siya sa paglilingkod. Ang isang taong mapagkumbaba, yung tao na lumalapit sa Panginoon. Amen. Bakit siya lumalapit sa Panginoon? Kasi alam niya sa sarili niya, hindi niya kaya mag-isa. Kaya may mga tao po, pipigilan yan, pipigilan. Huwag ka munang mag-worship, huwag ka munang mag-pray, huwag ka munang pumunta sa church. Kahit pigilan mo yan, hindi mo mapipigilan yan. Kasi nga mapagkumbaba. She is dependent, he is dependent on God. Alam niya sa sarili niya na apart from the Lord, I can do nothing. Lahat ng lakas ko, lahat ng talino ko, lahat ng anointing na meron ako, lahat ng favor na meron ako, galing sa Panginoon. Kaya no one can stop me in worshiping the Lord. Amen. Paki-congrats kayong katabi mo kasi yung pagpunta niya dito, pagpapakita yan ng pagpapakumbaba sa Diyos. Yung pong mga taong ma-pride, yayain mo sa church, hindi yan sasama. Totoo po. Yayain mo sa church, sabihin mo, yung church, hindi na. Pero yung taong mapagkumbaba, pag niyaya mo sa church, alam niya sa sarili niya, he needs God. Kailangan niya tulong ng Diyos. Kaya pag dinala mo yan sa gawain ng Panginoon, sasama po yan. At yung tao na mapagkumbaba na yan, itataas po yan ng ating Diyos. Pagpapalain po yan ng Panginoon. Iaangat ng Panginoon ang kanyang buhay. Pasasaganahin po siya ng Diyos. Pagtatagumpahin po siya ng Panginoon. At gagamitin siya ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Malakas nga po ng palakpak at papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Hosanna in the highest! And then last, then we will pray. Ang sabi po dyan, be humble as you serve the Lord. Be available for God. And next, pakibasa po, be grateful as you praise. Huwag ka lang magpuri sa Panginoon, kundi sa puso mo dapat nandun yung pasasalamat. Andun talaga sa puso mo yung pasasalamat. Kasi madaling kumanta, madaling pumalakpak, madaling magsabi ng Hosanna in the highest, madaling magsalita ng papuri sa Diyos, pero dapat yung puso mo, punong-puno ito ng pasasalamat sa Panginoon, na talagang nagpapasalamat ka, nagpupuri ka sa Panginoon, dahil kinahabagan ka ng Diyos, mabuti sa iyo ang Diyos. At kapag nararamdaman mo sa sarili mo na mabuti sa iyo ang Panginoon, tapos pinupuri mo siya, wow! Ang papuri na yan ay hindi lang sa kisame ng church, kundi aabot po sa kisame ng kaharian ng Diyos sa langit. Amen! Amen.
Pakitanungin katabi mo, tanungin mo, hanggang saan ang papuri mo? Baka mamaya, hanggang dyan lang yan, Brad. Sis, itaas mo dapat hanggang kisame ng langit. At kung gusto mong umabot sa kalangitan, yung pagpupuri mo, hayaan mo na ang pagpupuri niya galing sa puso mo, na punong-puno ng pasasalamat sa ating Panginoon because the Lord has been good to you. Hindi Kanya pinabayaan, hindi Kanya iniwan. He never give up on you. Amen! Amen. Hallelujah. Grabe yung presence ni Lord. Ano po ang sabi ng Biblia? A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. Ikinalat nila yung kanilang mga balabal, doon dumadaan ang ating Panginoon, parang gawing red carpet. At yung kanilang mga pinutol ng mga puno, winawagayway nila habang sumisigaw sila ng papuri sa Panginoon. At ang sigaw po nila, Hosanna to the Son of David. Ang Hosanna po, sa Hebrew, ang ibig po sabihin niyan, save us. Save us. Save us now. Yan po ibig sabihin niyan. Pero sa context, pag sinabing Hosanna in the highest, yan po ay isa sa pinakamataas na papuri sa ating Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. At ang sabi doon, hindi lang sila bumulong. The crowds that went ahead of him and those that followed, ano pong sabi? Shouted. Talagang sumisigaw sila. The Bible tells us to shout for God. Amen. Ayaw ng Panginoon na sisigaw ka ng mga negative. Ayaw ng Panginoon na sumisigaw ka ng mga negative na salita. Wag! Pakisabi sa katabi mo, wag ganyan. Wag kang magsasalita niyan. Wag! Ayaw ng Panginoon na yung Facebook mo talagang sumisigaw ng mga post ng mga negative. Wag kang makipag-away sa social media. Bay, kung hindi nagbabayad yung may utang sa'yo, iyak mo sa Panginoon. Tingnan mo, hihipuin ng Diyos siya magbayad. Tingnan mo, gagamit ang Panginoon ng ibang paraan para i-bless ka niya. Hindi yung magagalit ka sa social media, pakisabi sa katabi, wag. Sumigaw ka ng papuri. The Bible tells us to shout. Shout your praise. Shout your worship, ang sabi ng salita ng Diyos. Shout for joy. Shout for victory. No, yun yung isigaw mo, mga papuri para sa Panginoon. At alam mo, kapag sumisigaw ka ng pagpupuri, bumubuhos ang presensya ng Diyos. Bumubuhos ang pagpapala ng Panginoon. Tapos na po ako, tayo po tayong lahat. Tapos na po ako. Ito po, tingnan nyo po. Sa Old Testament, sa Bible, grabe yun. Sino po dito gusto ng success? Makinig ka maigi ha. Sino dito gusto ng victory? Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, kiniklaim ko ang tagumpay mo. I claim your victory. Come on, say it. I claim your victory. Saan man yan? Love life man yan, I claim your victory. Sa business man yan, I claim your victory. Sa pag-aaral man yan, sa career, sa pangarap mo, sabihin mo sa katabi mo, I claim your victory. Yan man ay sa pagtakbo sa politics, sabihin mo kay Ara, I claim your victory. I claim your victory. I claim your victory. I claim your victory. Ano man yung pinagdadaanan mo, angkinin mo ang tagumpay. Ito po bakit nagsisigawan yung mga tao nang dumating ang ating Panginoon? Ang sabi, ang Panginoong Hesus, hindi lang siya hari, kundi siya ay hari ng mga hari. Triumphal entry to Jerusalem. Imaginein mo, yung mga tao sumisigaw ng Hosanna, Hosanna to the highest, nagsisigawan, yung kanilang mga balabal, inilatag nila, at doon dumadaan ang Panginoon, nakasakay sa asno.
At ang mga tao, may mga branches na dala-dala, winawagayway nila at pinupuri nila ang Panginoon. Well, sabi po ng Biblia, kapag ang isang hari may tagumpay, nagtagumpay sa laban, sa isang digmaan, like King David, na makikita nyo po, basahin nyo po yung Book of Kings. Makikita nyo po na every time yung hari nagtatagumpay, yung mga tao nagse-celebrate, sumasayaw, nagpupuri, kumakanta. Amen! May mga tao po, ang buhay nila, lungkot na lungkot, defeat na defeat. Makikita mo yung buhay niya, defeated. Makikita mo yung buhay niya, lugi, walang-wala. At pag pinag-aralan mo yung buhay niya, yung kanyang pagkatao, lagi na lang nagre-reklamo. Nagreklamo sa tubig, kuryente, internet, ulam, baon, bahay, mga kasama na lang. Lahat na lang nire-reklamo. Kaya yung kanyang buhay, walang pagpapala. Pakihawakan yung katabi mo, gusto mong victory? Gusto mo ng success? Eto, susi ha. Araw-araw, purihin mo ang Panginoon. Araw-araw maglaan ka ng kahit 20 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, o ilang mang minuto gusto mo. Wala kang gagawin kundi pumalakpak ka at sumigaw ka ng mga papuri sa Panginoon. At kapag ganito ginagawa mo, yung hari ng mga hari, nagdadala yan ng tagumpay. Nagdadala yan ng success sa anumang laban na kinakaharap mo. Amen! Amen! Kaya may mga church parang aantok-antok kasi yung mga tao hindi marunong pumalakpak, hindi marunong sumigaw ng papuri. Pag tinignan mo, tulog na pala. Tingnan mo yung katabi mo. Oh, gising na gising, di ba? Kasi yan yung tao na habang nakikinig ng Word of God, sumisigaw ng pagpupuri. Habang nakikinig ng mga praise and worship, sumisigaw ng pagpupuri. Pero gusto ko pong gawin po natin hanggang sa bahay. Dalhin po natin. Amen. Hindi yung paggising mo sa umaga, ay para kang Armalite, yung bibig mo, wag! Buksan mo ang cellphone mo at pakinggan mo ang praise and worship and word of God. Sabayan mo ng pagpupuri. Amen. And the Lord will give you strength. The Lord will give you blessing. The Lord will give you His favor. Tayo po ay manalangin. Panginoon, turuan mo kami sa araw-araw magpasalamat sa iyo, umawit sa iyo, magpuri sa iyo, O Diyos. Turuan mo ang puso na ito, Panginoon, na dakilain ka sa araw-araw. Gamitin ang bibig na ito, hindi magsalita ng mga negatibong bagay sa aming sarili o sa aming kapwa, kundi gamitin ang aming bibig na ito mula sa aming puso ang pagpupuri sa iyong pangalan. O Diyos, we are here right now before you, Lord. At sinasabi po namin mula sa aming puso, basta ikaw, Lord, pwede kami, available kami, para kami sa iyo, O Diyos. We humbly come before you, Lord. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagpapatawad sa sino man nagkasala sa amin. At inaamin po namin na lagi ka namin kailangan, kaya lagi kami nandito sa inyong tahanan. And we are so grateful, O God. Nagpapasalamat kami sa iyong mga biyaya na binibigay po sa amin araw-araw. Tanggapin mo ang aming papuri sa araw na ito. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa tagumpay na ginawa mo, gagawin mo, at ginagawa mo ngayon. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Pasalamatan natin siya. Palakpakan po natin ang Panginoon mula sa ating mga puso. Yung mas malakas, mula sa ating puso, pasalamatan natin siya. Yung pinaka malakas na papuri. Hallelujah! Hallelujah! Jesus!
Thank you, Lord, for the success. Thank you, Lord, for the victory, for all your blessing. Amen and amen.